Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgess from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation, ladies and gentlemen, and if you are watching right now, please do subscribe to our channel so that we can be able to maintain and sustain this channel so that later on we can be able to help other people as well. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 5,208. Thank you so much. So, road to 6,000 subscribers po tayo, guys. Thank you so much for all the help and, of course, the time to subscribe to our channel. And if you are viewing it this right now, please do subscribe to our channel so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right. So, okay. So, yung ano natin na ngayon, guys, yung conversation natin ngayon. So, ano po, no? In the recent um, anong tawag doon, in recent months, no, or in recent weeks, no, nakakita po tayo ng mga breakups. No, yes, indeed, no, may mga breakups po, no, sa showbiz, kahit sa basketball, no, yung si ano po, no, si Coach Spo, no, at saka yung wife niya, naghiwalay na rin, no. Ang dami pong hiwalayan ngayon, no. So siguro pinakasikat na hiwalayan ngayon ay yung kay ano po, no, Catherine Bernardo at saka yung kay Daniel Padilla. Yeah? So ganun po 'yun, no. And then panoorin niyo po yung ano natin, no, video natin ngayon, no. Now, ano po, no, ano po kasi, no, si Pangulong Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte ay magkatandem po itong dalawang ito, ha, magkatandem po itong dalawang ito nung sa Unity, no. Actually, ang bali-balita po dati, tatakbo si Sara Duterte, no, Mayor Sara Duterte at the time, na bilang Pangulo ng Pilipinas, napapalit kay Pangulong Duterte, no. Kaya lang po, no, kaya lang po naligawan po ni ano, no, ni Pangulong Bongbong Marcos at saka to cut the short story short, to cut the long story short, ano po, no, si Marcos po ang nanalo at saka si Sara Duterte po ang naging pangalawang pangulo. Okay? So maganda po sana, no? Kaya parang parang recently po nagtatagumpay yung mga makakaliwa, no? Mga left-leaning, no? Left-leaning organizations at saka yung Liberal Party, no? Mukhang hindi hata natugma, no? Bakit po gano'n, no? Medyo ano po, no? Nahihinaan po ako, eh. Kasi dapat po pinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte, no? Nagbigay po si Sara Duterte at saka tinulungan naman ni Sara Duterte, no? Si Pangulong Marcos na bilang maging pangulo ng Pilipinas, no? From the very start, talagang naano niya yan, nilalaban niya yan, no? Kaya nga po nagustuhan niya ng mga taong bayan, no? Si Sara Duterte, kasi nilalaban niya si Pangulong Marcos. Pero ngayon, ano po ba nangyayari? Mukhang papunta tayo doon na mag-isa lang po si Sara Duterte, no? So hindi naman po tama yun. Dapat ipagtanggol natin si Sara Duterte. Okay? So, ang tawag po sa kanila doon dati ay unity, no? So, ito po yung alliance or alyansa ng mga kandidato ni Marcos, no? At saka ni Duterte bilang pangalawang pangulo. Actually, nagpunta po tayo doon, no? Inuulit ko po, binoto ko po itong dalawang ito, no? Ngayon, ito po union na ito ay parang wala pa po, eh, no? Magdadalawang taon pa po lang sa Hunyo ito, no? Pero nakikitaan na po natin ng mga kahinaan, nakakitaan na po natin ng hindi pagkakaisa. Ano po nangyari doon sa unity, no? Okay? So nag-umpisa po ito nung natanggal po, no, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kinukonsider po ni Vice President, no, Sara Duterte na mentor niya, no? Na-demote po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay congresswoman, na-devote po siya bilang senior deputy speaker at saka naging ano na po siya, no? Naging deputy speaker na lang po, no? So yun. So nagkaroon po kasi ng mga speculations at saka mga chismis na nag-aano po sila ng kudita against dun sa first cousin ni Pangulong Marcos na si Speaker Martin Romualdez. Okay? Now, nung nag-support po si ano, so, dahil po sinuportahan po ni Vice President
Sara Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo, na kinukonsider niyang mentor, ay nag-resign po siya bilang chairperson, no? Chairperson po ng chairperson po ng Lakas CMD, no? No, na pinapangunahan naman ni Speaker Romualdez. Okay? Now, parang nagiging dalawa po, no? Nagiging dalawa pong ano, no? Faction na ang unity, no? Isa yung Lakas CMD at saka yun sa Partido Federal ng Pilipinas. Bakit nawawala tuloy sa partido? Walang partido ngayon si ano eh. No? Si Sara Duterte, no? Ayan. Now, after nun, nagkaroon tayo ng ano, yung ano natin, yung confidential funds. Confidential funds ay actually funds ito ng Pangulong Marcos, no? So, nung ano po, nung 2022 pa ito, no? Patapos na po yun eh, no? Okay, 2022, binigay po ng Pangulong ng Office of the President ang pera na yan. Okay, so kasalanan ni ano, no? Kailangan yung gastusin yan. So, parang management, no? Okay? Ayan. Tapos, ayun na, no? So, syempre, si Pangulong Duterte naman, ay pinagtatanggol ang kanyang anak, no? So, yun, no? Parang pinagtatanggol niya, no? So, uh, okay, so after nun, syempre, inaano niya, no? Dahil iniimbestigahan, no? Nagpaparinig na rin ng mga taga-kongreso na yung confidential funds, okay, nawalan nga siya ng confidential funds eh. Tataka nga ako biglang ganun, ganyan eh, no? Parang nagtagumpay nga yung mga makakaliwang grupo na yan sa kongreso. Bakit naman ganun? No? Bakit naman yung speaker, kailangan, ay, kasama niyo si Sara Duterte, no? Noong panahon ng eleksyon, no? Tinulungan niya kayo. Sobrang ano naman talaga. Dahil ba ano, pumupwesto-pwesto na tayo, ano, pero si Sara Duterte ay ano, no? Okay, halos lumuhod kayo sa no, sa Davao para laligawan bilang tumakbo bilang pangalawang pangulo no ng Pilipinas, no? Si ako, I mean, ano eh, no? Na-witness yan ng taong bayan. No, after noon, no, nagkakaroon na ng mga usapan tungkol sa impeachment ng Vice President, no? Siyempre, okay, so nakikita mo ang tapang ni Sara Duterte na bilang pangalawang pangulo at DepEd Secretary. Hindi siya natatakot na sa sumalungat no kay Pangulong Marcos dahil ito yung pananaw niya with regards to yung peace negotiations with the left, no? Kaya sinabi nga niya, ang agreement with the devil. Ito ngayon, ito mga to, ha? Itong mga makakaliwang grupo na yan, mga yan, okay? Tinatawag nga ang mga gobyerno, gusto nga pabaksiran ng gobyerno. Bakit naman ngayon pinagbabawalan natin si Vice President Duterte na magsabi na devil kayo? Okay? Yan. Alright? Now, yun. Ang problema ngayon ay parang naiiwan siya mag-isa. Okay? Kaya sa mga taong bayan, samahan natin si Sara Duterte. No? Ngayon, because yung parang inexperience niya sa national politics, no? And then, wala na yung tatay niya no? Wala na sa power. Actually, yung mga dati niyang kasama, wala na. Hindi na loyal and honest sa kanya. No? Oh, okay, now, uh, ngayon, talagang ano ang ano natin dyan, potential frontrunner talaga si Sara Duterte. Abinin na natin, malakas yan. No? Malakas yan. No? Masang-masa nga kaya mas lamang pa nga si Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. No? Yun po ang totoo dyan. No? Ngayon, ang problema, since malakas siya, syempre, puposisyon ngayon, mga gustong tumakbo sa 2028, no? Syempre, si Speaker Romualdez ay allowed na magre-elect ng 2025. Okay? So most likely, siya pa rin magiging Speaker of the House pagbalik no ng 2026, 2025, no? So after nun, ano na? Ano na talaga, no? Pero tingin ko dapat kampihan ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte. Pero ito, papunta na yan sa break-up, papunta na yan sa paghihiwalay talaga nila, no? So, tandaan niyo po yan, no? Pero hanggat maaari, kung pwedeng ma-save naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang samahan nila ni Sara Duterte, mas mainam yun, no? Mas piliin dapat niya hindi si Speaker Romualdez, kundi si Sara Duterte, no? Kasi sinamahan siya
na tumulong sa kanya para maipanalo, no? Maipanalo ang pagkapangulo ng Pilipinas. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? So maraming maraming salamat sa inyo. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you guys. I love you all. Bye-bye. God bless.